Hey, good evening po. Pasensya na kanina naputol yung ating broadcast. At nawa ay okay na ito, no? Okay. Okay, so let us do it again. Okay. Okay, good evening po. Okay na ho ba yung ating nakikita nyo na ho ba ako? Nawala yung kanina. Okay. Good evening po. Okay. So, salamat, no? Ako po ay maayos na ito, no? Hindi nagtuloy-tuloy doon sa hindi nagtuloy-tuloy yung hindi nagtuloy-tuloy ating page. So, sa personal account ko muna mamaya afterwards ay sa ako na lang ilipat sa ating page. Okay. Praise God. So, magandang gabi po sa ating lahat. Salamat sa Diyos. Narito na po ba ang lahat? Ayan. Okay. So, hindi po siya sa page dahil napuputol doon sa page. But ngayon naman ay narito na tayo sa akin munang account, no? Pagpaumanhin doon sa mga nakapollow sa page. Good evening po. Good evening. Good evening, Ate Beth, Ate Penny, Ate Ellen. So, good evening po. Salamat sa pagsama sa gabing ito. At salamat sa Panginoon na may mga pagkakataon tayo na kahit online ay magkasama-sama. Okay. Panandalian po tayong manalangin at manalangin tayo na nawa maging consistent itong signal, no? Doon po sa mga hindi naka makasunod dahil nakalink lang kayo doon sa page ay pagpaumanhin. At ito naman, ng sistema rito ay yung mga friends lang yung mga makakapanood. Sige, manalangin po tayo. Panginoon at dakilang Diyos, sa manaming mapagpala, sa iyo po ay patuloy kaming umaasa. Pagharian niyo nga po ang bawat isa. Sa puntong ito, ay dinudulog po namin ang nangyayari sa Middle East. Inihiling namin, Panginoon, na ito po ay hindi magtagal at magkaroon ng pag-aayos, o Diyos. Pag-aayos sa bawat panig, Panginoon.
maging doon sa pagbabago ng rehimen ng Iran. Hinihiling namin, Panginoon, na kayo po ang maglagay ng isang moderate na leader at maumpisahan, Panginoon, ang pag-rebuild. At hinihiling din po, Panginoon, na sa iyong kalooban ay ipagkaloob ninyo na ang, ang mga bansa doon, yung mga bansa na kung saan ay mostly ay galing kay Abraham, ay magkaroon ng pagkakasundo kahit sa panahon na ito. At sa mga hindi namin alam, Panginoon, hindi namin maunawaan, maintindihan, itinitiwala namin ang lahat sa iyong kamay. Pinagkakatiwala rin ng pamilya ng bawat isa na maaabot ng mensahe na ito, na kayo po ang Diyos na gumalaw at kumilos. Pagharian niyo po ang bawat isa. Ipagkaloob niyo na ang pangalan ni Jesus ay maitanyag, Panginoon, sa anumang mga pangangailangan. O Diyos, kayo po ang tumugon. Sa pangalan din ni Jesus, ipagkaloob niyo na maligtas ang aming mga kapatiran doon sa mga may sakit at karamdaman. Kayo po ang magbigay kagalingan. Sa lahat ng pangangailangan, kayo po ang Diyos na tumugon. At kung ano man ang kalalagayan namin, O Diyos, kung ang mga kapatiran ay dumaraan pa rin sa wilderness, makita na nila na kayo ang Diyos na tapat at sapat na nagpo-provide kahit sa panahon ng wilderness. At kung kami man ay sakaling nakarating na doon sa pangako mo, Panginoon, dinadalangin namin na patuloy ka naming alalahanin, ma-remember na kayo ang Diyos na nag-provide ng lahat. Pinapanalangin din, Panginoon, ang mga kapatiran na may inaalaga ang matatanda, na palakasin niyo po ang kanilang mga inaalagaan, i-revive niyo po, at bigyan niyo rin ng kapahingahan at kalakasan ng mga kapatid na nag-aalaga sa mga matatanda. At doon sa mga kapatiran na maaring ngayon ay naghahanap ng malilipatan, kayo po ang Diyos na magkaloob ng work. Kung saan din, dinadalangin na kayo po ang Diyos na manguna't maghari. Sa mga kapatid, Panginoon, na maaring nakakaramdam ng homesick, hiling ko, Panginoon, na yakapin niyo po sila at maunawaan nila na hindi mo sila iniiwan. At sa mga may kaanak, Panginoon, doon sa Middle East, maaring kapatid, maaring pamangkin, maaring magulang, pinsan, kaibigan. Dalayan ko po, Panginoon, ingatan niyo po ang mga kamag-anak, kaanak, mga mahal sa buhay. At ganun din po ang mga kababayan namin, O Diyos, na nasa ibang bansa, lalo na doon sa area ng conflict. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito na kami magkasama-sama muli. At salamat din sa pagtugon sa panalangin na kami kinatagpo mo past weekend, Sabado at Linggo, ay nakapagpuri sa iyo, nakapagsamba. Sa mga kapatid, Panginoon, na nangangailangan ng kalakasan, O Diyos, bigyan niyo po ng kalakasan. Magyang Kuya Rudy, palakasin niyo po siyang patuloy, ang Ate Lilia, Panginoon, at ilang pang mga kapatiran, Panginoon, na maaring may nararanasan ngayon. Ang kagalingan mo, O Diyos, ang gabay mo, at sa mga mahal namin sa buhay na nalalayo sa iyo, naliligaw, hiling namin na kayo po ang kumilo sa puso, sa isip ng bawat kapatiran. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. So magandang gabi po sa atin, mga kapatid, no? Doon sa mga nag-aabang sa tawag dito sa midweek natin para sa doon sa ating
Facebook page, no? Pagpaumanhin dahil kanina ay nakapasok na pero nawala, no? At hindi na makabalik at buti na lang merong second option itong aking mismong account. No? Though ayaw naman natin dito palagian. Mas maganda na sa account ng church. So good evening po. Good evening po Ate Margie, Ate Lani, Ate Andrea, no? Ate Dorsky, Ate Bell, Ate Isabel, kumusta kayo riyan? Ate Lori. Ate Isabel, doon ba sa area nyo yung nagkalindol? Sa Western Visayas? Nawa, mabuti yung kalalagayan ninyo. Okay. Good evening po, Ate Penny, Ate Ellen, no? Okay, so magandang gabi. Ate Dorsky, patuloy kang palakasin ng Panginoon. At nawa ay maging makalabas na kayo dyan sa hospital as soon as possible. Sige po, tayo po ay dumako sa awitin. Sabayan po natin ang awitin na ito. Pagtanggap, pagkilala na ang Diyos ay sumasa atin at ang Diyos na ito ay laging matapat, no? Laging laging gumagalaw at kumikilos, no? Ah, ah, Sabayan po natin ang awit na to, Diyos ka sa amin.
Amen. Yan, no? So, pasensya na Drew sa sa mga technical ngayon, no? Medyo kakaiba ngayong gabi na to, but sige lang, tuloy lang po tayo, no? Mm, Okay. Medyo iba yung ating signal ngayong gabi. Anyway, salamat sa Diyos at nariyan kayo. At narito naman ako. At patuloy po tayong manalig, no? At huwag ho tayong matakot sa mga bagay na nangyayari sa ating kapaligiran. Alam naman natin na tayong lahat dito sa mundo ay dayuhan lamang, though patuloy po tayo na manalig na laging mabuti ang Panginoon at mabuti ang kanyang naisin sa atin. Ah, yan, no? Sa, sa inyo na may mga kaanak doon sa Middle East, no? Ako man ay may pamangkin na naroon. Lagi nga siya nagbibigay ng update. Tayo naman ay hindi inosente na nag-aakala na hindi mangyayari ang mga bagay na ito. Subalit ang mga bagay na ito na nangyayari ay mangyayari at mangyayari. No? At hindi tayo nabibigla. Okay? So tayo po ay magpatuloy sa ating pag-aaral sa Book of Genesis. Pero bago yon, kung kayo po ay may mga prayer requests, maaari niyong ilagay sa ating comment section o kung meron kayong pasasalamat sa Diyos, no, maaari niyo pong ilagay iyan diyan sa comment section, papuri, pasasalamat at pagdakila sa ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Alam niyo po, napakabuti ng Diyos na tayo po ay pinagkakalooban niya ng panahon at pagkakataon na patuloy pa ring maglingkod sa Kanya, magkaroon ng kalakasan, at higit sa lahat makapagpuri. At ang pagpupuri natin ay hindi nakabase sa buhay ho natin, no? Kundi kahit sa gitna ng maraming pagsubok, magpuri pa rin tayo, mga kapatid. Ah, dahil karapat-dapat ang Panginoon. At kung tayo man ay nakakaranas ng mga tinatawag na wilderness experience, magpatuloy pa rin tayo sapagkat alam natin na ang wilderness ay hindi pang matagalan, kundi ito po ay isang yugto ng buhay na dadaanan natin. Ang pinakamahalaga sa pagdaan natin ay kasama natin ang Diyos. Siya yung Diyos sa atin. Diyos sa ating sumasama, Diyos sa ating gumagabay, Diyos sa ating humuhubog, no? At Diyos na nakakaalala sa atin. God remembers us. God remembers each one of us. At may mga panahon na para tayong nakakulong sa mga sitwasyon. At yung sitwasyon na yon, para tayong naka-quarantine. Pero pagka tinignan natin yon, minsan yung sitwasyon na yon ay hindi upang tayo ay sirain, kundi upang tayo ay iligtas. Hindi, no? Hinihiwalay tayo ng Diyos, hindi upang tayo ay maging ano, ah, maging others lang. No? Tayo'y hinihiwalay ng Diyos for specific purpose, specific time. May mga panahon na maaring ang tingin natin, tayo po ay naka-quarantine, no? At hindi tayo makasabay sa panahon. Pero minsan yung quarantine, ito po ay time and place kung saan inihahanda tayo sa mas malaking yugto ng ating buhay at inililigtas tayo ng Diyos sa mga bagay na hindi kaaya-aya. No? Maraming dahilan yun. So, sige po, tayo po ay dadako na sa Word of God. So, na, yan, kung meron po kayong mga patotoo, maaari nyo pong ilagay dyan, no?
Okay, so good evening po. Good evening, Ate Pemalex, no? Good evening, Ate Olive. Okay. Sige po, ihanda nyo na po ang inyong sarili sa Word of God. So, minsan pa, I'd like to welcome you sa TIC Filipino Ministry Midweek Service, no? Nasa Genesis series po tayo at sa gabing ito, tayo po ay dadako sa Genesis chapter 8. So, okay. Welcome po sa bawat isa na sa pag-aaral na ito. Siguro, pagka darating tayo sa punto na madadaanan natin yung mga dahilan bakit may mga nangyayari ngayon doon sa Mideast, no? So, pero pagpapatuloy ho tayo, okay, sa ating pag-aaral sa Genesis series. Okay. So, sa gabing ito, atin pong tatalakayin sa awa ng Diyos yung life after quarantine. Alam niyo po na quarantine sila, Noah, at yung mga hayop. Sila ay kinwarantin ng Lord hindi para parusahan, kundi para iligtas mula doon sa kanyang judgment. Okay? Doon sa lupa. So, 150 days, no? 40 days of na pag-ulan at talaga naman, no? Try to imagine, no? Try to imagine, no? Nung panahon na yun, hindi pa uso yung cat litter, no? Yan. Tapos, hindi lang iisa yung alaga nila. O yung kasama doon sa barko, no? Okay. At so try to imagine na naroon kayo, no? Meron kayong libong hayop na kasama. Siyempre, kumakain yon at pag kumain, may nangyayari afterwards. No? Tapos, ano pa? Try to imagine yung ingay siguro, no? Siyempre, yung ingay, amoy, init, lahat ng yun, no? Iba't iba pa. At maaring sa kalalagayan na yon, maaring sabihin, nako, ako ba'y pinarurusahan ng Diyos? Kung hindi mo titignan ang nangyayari sa paligid at kung masyado kang self-centered, baka akalain mo ikaw ay pinarurusahan ng ganon, no? Pero sila ay inilagay doon sa arko, hindi para parusahan, kundi iligtas. Ngunit sa kalalagayan na yon, may mga challenges din, no? Kaya kung tayo po ay naroon sa punto na tayo po ay sineseklude ng Lord o hinihiwalay, no? Tayo po ay nakakaranas ng ganon, no? Para tayo naka-quarantine, hindi tayo updated sa mga nangyari. Ito ay panahon at kaparaanan ng Diyos upang ihanda ng Panginoon si Saul, di ba? So nag-stay siya sa Arabia, siya lang. At doon nakipag-ugnay siya sa Diyos at doon siya natuto. At pagkatapos niyon ay lumabas na yung kanyang pagmiministeryo at nagbukas ng pintuan ng Panginoon. Kaya kung ikaw kapatid, akala mo naka-quarantine ka o inilagay ka ng Diyos sa isang lugar na secluded, maring malayo ka sa kabarkada mo, maring malayo ka sa mga kaibigan mo, maring malayo ka sa mga kamag-anak mo, o hindi ka updated sa mga bagay-bagay, wag mong itong masamain. Baka ito'y kaparaanan ng Diyos upang iligtas ka at ihanda. Yan. Nililigtas ka doon sa mga bagay-bagay na hindi maayo at inihahanda ka naman ng Diyos para for greater purpose, for greater plan. So God remembers, God renews. Okay? Ano ba in Genesis 8? So Genesis 8 tells how God remembered Noah and caused the flood water to recede. The ark rested on the mountains of Ararat, and Noah sent out a raven and then a dove to test the land.
The dove's olive leaves signal new life. When the earth was dry, Noah and his family left the ark at God's command. He built an altar, offered sacrifices, and God promised never again to destroy all life by flood, affirming the ongoing rhythm of creation. So tayo po ngayon ay nasa promise na yon na hindi nasisirain ng Panginoon ang buong mundo sa pamamagitan ng flood. Though ngayon, ang bansa natin ay nasasadlak hindi dahil sa flood, kundi dahil sa flood control. Ayan. Okay. At yung flood ay nag-reveal ng napaka laking korupsyon sa ating bansa. Pero hindi yun ang pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin ay God remembers, God renews. Okay, so yeah. Dito ho, makikita natin that God remembers His people. Sabi doon sa Genesis 8 verse 1, But God remembered Noah and all the wild animals and the livestock that were with him in the ark, and he sent a wind over the earth, and the waters receded. So, talagang matagal yan sila, no? At dito makikita natin that even in long seasons of silence, God's care is active. He remembers you. He remembers us. At maaaring nasa punto tayo, dumarating sa punto na para bang hindi nga tayo updated, no? At para ba tayong napalayo? Wag mo sabihin na kanyalimutan ka ng Diyos, no? Kung maganda ang plano ng Diyos. At may mga pagkakataon talagang inihihiwalay tayo. Hindi tayo inihihiwalay para pasakitan. Inihihiwalay tayo para iligtas at ihanda. Lagi natin tandaan yan. Okay. And even in long seasons of silence, hindi dahil silence ay wala ang Diyos. Okay. Baka ikaw'y nananalangin at para bang akala mo yung panalangin mo hindi dinidinig. Baka naman inihahanda ka. At inihahanda ng Diyos ang lugar na paroroonan mo. Okay? Sige po, God remembers His people. So, doon sa God remember His people, pag inaral natin yan sa ibang mga talata at in connection with us as New Testament believers, lagi natin tatandaan, ang Diyos ang nakakaalala sa atin kahit na tayo ay nasa mababaw o nakalalagayan. It is He who remembered us in our low state. No? Yung bang parang wala ka ng, walang-wala ka na, no? Naunawaan at natatandaan ka. At sa totoo lang, kasama mo ang Diyos. Sabi ron sa Isaiah 49 verse 15 to 16, I will not forget you. See, I have engraved you on the palms of my hand. Nasaan daw tayo? Sa mga kamay ng Panginoon. No? Okay. Ano pa makikita natin dito? Pagka kinonect natin yan sa ginawa ni Jesus Christ sa cross. In Christ, God's remembrance is ultimate. He never abandoned His people. Ang pangako niya, I will never leave you. I will never forsake you. Yan po ay katotohanan na dapat karga-karga natin. At kung akala mo ay nakalimutan ka na ng Diyos at ikaw ay nasa bundok na walang katao-tao, no? God remembers you. O ikaw ay nasa isang lugar na para bang wala kang kasama. God remembers you. Okay? So, may mga panahon na merong tinatawag tayong testing, no? Waiting and testing. Tinanho natin ito. Sabi roon sa Genesis 8, 6 to 12, after 40 days, Noah opened the window he had made in the ark and sent out a raven, and it kept flying back and forth until the water had dried up from the earth. And verse 8,
Then he sent out a dove to see if the water had receded from the surface of the ground. But the dove could find no place to set its prey because there was water above all the surfaces of the earth. So it returned to Noah in the ark. He reached out his hand and took the dove and brought it back to himself in the ark. Verse 10, he waited 7 more days and again sent out the dove from the ark. Verse 11, when the dove returned to him in the evening, there in its beak was a freshly plucked olive leaf. Then Noah knew that the water had receded from the earth. He waited 7 more days and sent the dove out again, but this time it did not return to him. Okay. So sa ating pag-iisa, no, pagka tayo na sa quarantine na pinaglagyan sa atin ng Lord, natatandaan ho natin, no, yung waiting and testing and faith. Okay? Waiting and testing and faith. Yung raven, ay restless yun, wandering, no place to settle. Yung dove naman returns until the right time, finally with an olive leaf, symbol of peace, symbol of new life. So dito ho, makikita na natin that God's timing is perfect. God's timing is perfect. And we need to wait. We need to wait for His confirmation. We need to wait for His Spirit's confirmation before moving. No? Hindi dahil, diba, 7 days uli na nag-stay at nag-wait si Noah. No? Si Noah. Noah, di ba? Tama yung ating pinag-usapan, si Noah. Yan, waiting and testing in faith. Okay. Meron mga panahon na ganoon, mga kapatid, lagi ho natin tatandaan. No? Minsan, napaka-importante na ito, no? Paano natin ito ina-apply din. Hindi lamang yung pangyayari doon, kundi paano natin ito ina-apply sa buhay na napaka-importante. Alam natin yung paligid natin at yung timing ng Lord, no? At hindi siya naging presumptuous, kundi nag-wait pa siya ng 7 days. God's timing is perfect. Well, wait for His Spirit's confirmation before moving. Napaka-importante yun. Okay. So, dito naman, makikita natin sa waiting and testing in faith pa rin. Okay. By the first day of the first month of Noah, 601st year, the water had dried up from the earth. Noah then removed the covering from the ark and saw that the surface of the ground was dry. By the 27th day of the second month of the earth was completely dry. Then God said to Noah, "Come out of the ark, you and your wife and your sons and their wives. Bring out every kind of living creature that is with you, the birds, the animals, and all the creatures that move along the ground, so they can multiply on the earth and be fruitful and increase in number upon it." So Noah came out together with his sons and his wives and his sons' wives. All the animals and all the creatures that moves along the ground and all the kinds of all the birds, everything that moves on the earth came out of the ark, one kind after another. Ayan na nga, lumabas na sila. So dito po, no, pumapasok na, nag-wait sila. At pagkatapos nyo, makikita rin natin doon yung element ng obedience, no? Na ang Diyos mismo nagpalabas sa kanila. So tingnan natin yung element ng obedience. Obedience before action. Oh, waiting. So we wait, and then we wait for God's command before we act. Yan, napaka-importante yan, no? Sa panahon ngayon na ang lahat ay minamadali at ang lahat ay nagmamadali, mainam itong mga bagay na ito na itinuturo sa atin sa Genesis 8. Okay. Sabi rito, by the 27th day of the second month, the earth was completely dry. O dry na.
And then God said to Noah, "Come out of the ark, you and your wife and your sons and their wives." So Noah sees dry land but does not leave until God's command. Faith is not just seeing opportunity but obeying God's word. No? Napaka-importante yan sa mga mananampalataya. Hindi tayo namumuhay sa pamamagitan ng mga pagtingin lamang, no? Kundi namumuhay tayo sa pananalig, sa pananampalataya. No? Yan. So, natandaan po natin yan, no? At minsan, maaari tayong mabulag sa mga bagay na nakikita natin at mga bagay na ipinepresent sa atin. Pero ano man yon, no? Minsan, mga tinatawag nilang investment scheme. At nakikita natin, uy, mayroong mga may cheque-cheque, di ba? At nakikita tayo, uy, baka okay na yan. Pero ayaw natin magtanong sa Lord, no? Napaka-importante na magtanong sa Panginoon, seek His guidance, no? Ah, do not lean on our own understanding. Do not lean on our own senses. In all our ways, acknowledge Him. So, obedience before action. Wait, hear, listen to God's instruction, then act. No? Instruction coming from God before action. Okay. At makikita natin yun dito kay Noah. Okay, tuloy natin. Sabi doon sa Proverbs 3:5-6, ito po ay patuloy na reminder sa atin. Trust in the Lord, He will make your path straight. Trust in the Lord. Okay? Magtiwala saan? Sa Panginoon. At siya ang magtutumpak ng ating mga hakbangin, ng ating mga desisyon. At pagpapakita ng ating pag-ibig sa Diyos ay ang pagsunod sa Kanya. At paano na ito connected sa gospel? Jesus himself obeyed the Father perfectly, even unto death. Si Jesus Christ, He obeyed. Hindi lang basta obeyed, He obeyed perfectly. Hanggang saan? Hanggang sa kamatayan. At bilang mananampalataya, nawa ganun ang ating pananaw sa obedience kay God. Hindi marami naman ang gumagawa ng ganito. Therefore, ano ito? Tama. O, sabi na, ito yung popular eh. That, hindi ibig sabihin popular ay tama. Hindi dahil marami ang gumagawa ay tama. Remember, sila Noah, yung pamilya lang niya ang naligtas. 'Di ba? Majority ay napahamak. Sino ang tama? Yung nasa loob ng arko o yung napakaraming tao sa sanlibutan? So mga kapatid, wag ho nating gawing sukatan ang mga nangyayari o anong sinasabi ng mga nasa sanlibutan. Ang pinakamahalaga ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. No? Ano man yan. Napakarami yan, di ba? Wag ho tayong magpadala sa nakasanayan at kaugalian ng mundo. Okay? Tayo po ay peculiar people. Okay? So, ano pa yung makikita natin dito sa Genesis 8? Makikita natin dito yung pagsamba. No? Yung pagsamba. Worship as first response. Sabi doon sa verse 20, Then Noah built an altar to the Lord, and taking some of all the clean animals and clean birds, he sacrificed burnt offerings on it. The Lord smelled the pleasing aroma and said in his heart, Never again will I curse the ground because of men, even though every inclination of his heart is evil from childhood. And never again will I destroy all living creatures as I have done. So dito makikita pa rin natin no, yung inclination talaga ng tao. Ang tao ay nagkakasala dahil siya ay makasalanan.
At sabi doon sa verse 21, yung inclination ng puso ng tao ay evil hang, mula kailan? Nung pa sa pagkabata. Okay. Yan, pagkabata. Kaya yung bata, kahit hindi mo turuan, magsinungaling, sisinungaling. Kaya nga po ang importante ay ang gospel, no? Habang naririto pa tayo sa mundo at may kakayanang magbahagi ng salita ng Diyos, maghikayat sa mga tao, dalhin natin ang mga tao sa Panginoon. Ibahagi natin ang mabuting balita, no? Maring sabihin natin, ako, bahala sila. Bahala sila sa buhay nila, bahala ako sa buhay mo. No? Hindi ganoon, mga kapatid. No? Ah, at siguro, napakainam din na hindi tayo ang madala, kundi tayo ang magdala. Maari kang makisama, pero wag kang makisama. No? At doon sa verse 22, ito yung last verse ng Genesis 8, ganito pagkakasabi, as long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. At iyan po ay medyo ah, itatabi po natin yung verse na yan dahil malalim ang pagkakahulugan yan sa atin dahil yan po ay isang prinsipyo ng salita ng Diyos at sa kalooban ng Diyos at naririto pa tayo at hindi pa bumabalik ang Panginoon, pag-aaralan natin yan next week, no? Ah, sa kalooban ng Diyos. At, no? Okay, so diretso tayo, no? So worship as first response. So Noah builds an altar and offer sacrifices. No, pagkalabas nila, ano ang unang ginawa? Nag-build ng altar si Noah at nag-offer, no? Nagkaloob. Alam nyo, ganyan dapat ang attitude ng isang mananampalataya. Lalo na yung pagka-matured ka na, sinasabi mo, tagal mo na. Pero yung nakalabas ka, nakalayo ka, hindi mo unahin ang Panginoon, no? At ang tingin mo, yung pagmamayari mo ay sa iyo. Ay, maraming ganyan ang pag-iisip. No? Pagkatanggap nung sahod siguro, or ayuda, or kung saan manggaling. Ano ang nasa isip? Ano ang nasa isip? Anong bibilhin ko? Anong paggagamitan ko? Saan ko ipapadala? Pero pag ikaw ay umuunlad na mananampalataya, ang pangunahin ay ang altar ng Diyos. No? Pag ang mananampalataya ay tumanda ng mananampalataya at ang akala niya, ang pagmamayari niya ay sa kanya, ay mag-question siya kung talagang may pinagkatandaan siya. Ang lahat ay sa Panginoon. No? At ang question lagi doon ay yung pag-surrender ng puso at ng buhay. Okay? So tingnan natin ito. Then Noah built an altar to the Lord, and taking some of all the clean animals and clean birds, he sacrificed burnt offerings on it. The Lord smelled the pleasing aroma and said in his heart, never again will I curse the ground because of men, even though every inclination of his heart is evil from childhood, and never again will I destroy all living creatures as I have done. Alam niyo po, pangako talaga yan ng Panginoon, no? Yung rainbow na pangako. Yan po ay hindi na mangyayari. Alam niyo ang mangyayari, no? Apoy na sa susunod, no? Apoy na. Okay. Pag tayo po ay inililigtas ng Panginoon at inaalis, dapat yun po ay nagli-lead sa panambahan. Deliverance should lead to devotion. Worship is the right response to salvation. Alam niyo po ang talagang, no, kaya dapat maging maingat din tayo pagka sinabi natin, oo,
O sumunod ka sa panalangin, no? Sumunod sa panalangin at sabihin mo, ligtas na siya. Now, lagi natin tatandaan, worship is the right response to salvation. Pag ang tao naligtas, sasamba at sasambayan sa Diyos. Pag ang tao hindi sumasamba at yung panambahan gagawin lang niya pagka okay siya, no? Pagka maganda pakiramdam niya, baka hindi naligtas yun. Baka walang relasyon sa Diyos. No? Kasi pag naligtas ka, magiging templo ka ng Panginoon. Tatahan sa iyo si Jesus. At tatatakan ka ng banal na Espiritu. Yung panambahan ay magiging parang hininga mo. Pero kung nagagawa mo na meron kang oras, no? Meron kang choice. Kasi yung iba walang choice eh. Yung iba ay hindi makalabas dahil may alaga. Yung iba ay hindi day off, no? Dito sa Taiwan, ang pinag-uusapan natin, no? Yung iba ay pinagtatrabaho ng ano, ng kanilang ah, bisor, no? Ah, so, ang option na lang nila ay mag-online. Okay? Hindi yun ang pinag-usapan natin. Ang pinag-usapan ko rito ay ikaw ay may option, no? Malaya yung oras mo. Pero hindi mo inuuna ang Diyos, magtanong ka na. Talaga bang na-delivered ako? Kasi deliverance will lead to devotion. At pagka naligtas ka, worship will be the right response. At may kita natin yan throughout sa Book of Acts, di ba? Yung mga naligtas, araw-araw nga silang nagtitipon, di ba? O, nagbabahagi, nagkakaroon ng communion, di ba? O, bakit? Kasi naligtas sila. Kasi naging worshiper sila. Now, sa mga huling araw, ano ang hinihingi ng Panginoon? Ano ang hinahanap? Mga worshiper, those who will worship Him in spirit and in truth. Worship will be the first response. Okay? So, tingnan natin ang takeaway. No? Ano ang gagawin natin as a Christian? Offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. Ano na ngayon? Sa panahon natin ngayon, ang atin ng offering ay sarili natin. Okay? Ang atin ng offering ngayon ay sarili natin. Living sacrifices. Living sacrifices. Holy and pleasing to God. Diba? Ganun yun eh. Diba? Alam niyo, nung panahon ng COVID, ng quarantine, no? At napakahirap ng iba na makalabas at yung iba hindi talaga pinalalabas ng mga amo. Merong mga kapatiran tayo na alam yung value ng offering, no? Hindi lamang doon. So nakaka-join sila sa online. Kasi yung iba sa ano, pastor, hindi kami pinalalabas talaga eh, pero gusto naming mag-worship eh, no? Tapos gusto naming magbigay ng kaloob namin ng offering para sa church. Ano? So ang ginagawa nila minsan pumupunta doon sa church, inihuhulog pagka meron silang time, no? Ang iba naman ay pinapakuha na doon sa kung saan sila, no? Nagpapapunta. Kasi alam na nila yung value eh, di ba? Yung iba naman ay dahil hindi makaano, talagang gumagawa ng pamaraan. Pag ang tao ay binago ng Panginoon, naligtas, at naunawaan niya, yung worship ay hindi na option. Yung worship ay nagiging priority. Yan. Okay? Yung worship ay nagiging priority. Bakit ho? Kasi sa New Testament, ikaw na mismo ang
sakripisyo. Okay? No? Offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. Yung paano ka mamuhay, yan. Kasama na lahat yan. Ibig sabihin yun, yung kabuuan mo, yung ikaw mismo, ang offering sa Panginoon. Kaya yung pananalapi, secondary na lang yan eh. Kasi kung nauunawaan mo paano ka niligtas ng Panginoon at kung talagang nai-offer mo yung sarili mo, di ba? Offering will be extravagant. Sabi sa Hebrews 13 verse 15, through Jesus, let us continually offer a sacrifice of praise. Yan. At ito po, kung nakita ninyo yung post kaninang umaga, alas 4. Ito po yung dapat na ating tinatawag na attitude. Nagpe-praise tayo, nagpupuri tayo, nagwo-worship tayo, hindi dahil maganda yung kalalagayan natin, no? Nagwo-worship tayo dahil karapat-dapat ang Panginoon. Nagpapasalamat tayo hindi dahil sa maganda yung kalalagayan natin, nagpapasalamat tayo dahil mabuti ang Diyos. Okay? Worship should be a part ng ating buhay. So sa umaga, sa gabi, no, habang tayo ay naglilingkod, nagwo-worship tayo sa Lord. At kasama doon yung tinatawag na sacrifice of praise. Ano yung sacrifice of praise? Yung marami kang dahilan para hindi magpuri pero nagpupuri ka sa Panginoon. Yung may pinagdaraanan ka, pinagdaraanan yung pamilya mo, no? Nagpupuri ka pa rin, sumasamba ka sa Diyos. No? Yun. Ito ay attitude ng puso. So Noah's altar points forward to Christ's ultimate sacrifice which secures God's covenant of praise. Tayo po ngayon ay nasa covenant of grace. Okay? At dahil tayo naroon, ang pinakamainam na response ay worship, pagsamba. So ano yung mga takeaways natin dito? When God remembers, renewal begins. Na remember ni God sila Noah doon sa kalalagayan nila, no? Lulutang-lutang sila sa tubig. Remember ni God yun. Alam niyo po, kung ikaw akala mo nakalutang ka ngayon, nakalutang ka sa dagat ng problema, remember this, God remembers you. God remembers you. Ano man yung, o kung ikaw man ngayon ay lutang dahil sa mga bagay na nangyayari, God remembers you. No? God remembers you. Pangalawa, don't just look for dry ground. Di ba si Noah? Dry ground na eh. Punta na tayo. Hindi. He waited on God. So, ganun din tayo. No? Huwag natin ibase ang ating mga desisyon sa mga nararamdaman, nakikita lang natin. Ibase natin yon sa gabay ng Panginoon. Do not lean on our own understanding. In all our ways, acknowledge Him. Let Him guide our path. Wait for God. Wait for God's word. Pangatlo, the dove's olive leaf is God's whisper of hope. At minsan ganon, no? Huwag ho nating maliitin yung maliliit na magandang bagay na sinesan sa atin ng Lord. Kasi maaaring yung maliit na yon ay pagpapakita ng Diyos, anak, hindi kita nakalimutan. Anak, itong bagay na maliit na ito ay pagpapakita ko na sa labas ng iyong quarantine area ay may laking pagpapala. Yung may mga maliliit na bagay na isasend sa atin ng Lord
Pero yung maliliit na yon ay sign lang na may inihanda siya na mas malalaking bagay. Then, pang-apat, true deliverance ends at the altar of worship. No? True deliverance ends at the altar of worship. At ito makikita natin pag ang tao laging dinideliver, no? Baka hindi siya nag-worship. Baka balik lang siya ng balik. True deliverance ends at the altar of worship. Pagka dineliver ka ng Panginoon mula sa problema mo, sumamba ka. Pag dineliver ka ng Panginoon mula sa sakit at karamdaman, sumamba ka. Pagka dineliver ka ng Panginoon mula sa pagkakalubog sa utang, sumamba ka. Pagka dineliver ka ng Panginoon mula sa napakaraming problema, sumamba ka. At kahit sa gitna ng mga pagsubok, sumamba ka. Huwag mong gawing excuse, ngayon lang ako nakalabas, gusto kong huminga. Kaya ka pinalabas para sumamba. Ah, para ka sumamba. Okay. So, ang closing challenge natin ay ganito. Una, encouragement. In your flood season, remember God has not forgotten you. Sa panahon na akala mo ay nalulunod ka, sa panahon na akala mo ay lubog ka, sa panahon na akala mo ikaw ay nasa gitna ng baha, remember this, hindi ka nakalimutan ng Diyos. Kaya ang exhortation, wait patiently, obey faithfully, worship wholeheartedly. Tatlong bagay. Wait patiently, obey faithfully, worship wholeheartedly. Maghintay, sumunod, sumamba. At ano yung promise? In Christ, God secures the covenants. Life freedoms will continue under His grace until the new creation. Yung mga nakikita nating labanan ngayon, it will happen at patuloy po yan, darami at mag-e-escalate. But remember this, there will, our Christ will come again. Jesus is coming. The gospel of the kingdom will be preached to all nations. We are all under God's grace. Christ will return for the redeemed. This earth will be purged with fire, and there will be a new heaven and new earth. Yan po ang katotohanan. There will be a new heaven and new earth. At kung ikay mananampalataya, nanalig ka si Kristo ang Panginoon at iyong tagapagligtas, kasama ka doon. At kung hindi ka pa mananampalataya, nawa sumama ka sa arko ng kaligtasan. Tanggapin mo si Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Magsisi, sumamba. Amen. So magandang gabi po mga kapatid at salamat sa pagsama. Salamat sa Panginoon kahit kanina nagkaroon tayo ng mga technical issues, no? Technical difficulties ay natuloy pa rin. Salamat mga kapatid sa pagsama, nawa ay may napulot kayo, nawa tumatag ang iyong pananalig, pananampalataya. Nawa nakita ninyo na sa kahuli-hulihan, alam niyo po, mawawala ang lahat. Kahit sa church, lahat ng, alam niyo po ba ang mananatiling ministry natin sa kalangitan? No? Maraming mawawala doon. Mawawala yung mga pastor.
No? Mawawala yung mga prophet, mawawala yung mga apostles. Alam niyo po ang mananatili at magiging kalalagayan nating lahat, aside from being sons and daughters and co-heirs of Christ, lahat po tayo ay magiging manambahan. Lahat po tayo ay magiging worshipper. Yun po. Kaya ho, ngayon pa lamang ay, no, ay ihanda na ho natin yung ating sarili pag-worship kay Lord. No? Yun po yung mananatiling ministry. Pagdating natin doon sa harapan ng trono ng Panginoon. Lahat ng akala natin ay mga ah, no? Mga achievement natin, di ba? Lahat ng mga bagay na yun, no? Yung mga crown natin, crown of achievement, lahat ng yun, ilalagay natin sa paanan ng Lamb of God. He alone is worthy, worthy to be praised, worthy to be honored, no? Lahat ng yun. At ano yung mananatili? Lahat po tayo magiging worshipper doon sa kalangitan. No? Kaya medyo ako nga sana kahit kahit lamang doon sa dulong-dulo, no? Hindi na malapit sa trono, basta nandoon kahit nasa dulo, no? Kasi baka pagka nasa malapit ako marinig yung boses ko. So, magandang gabi po mga kapatid. Huwag ho nating panghawakan yung mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos dito, no? Totoo na maganda ang plano ng Diyos sa atin. Totoo na nais niya na maayos maging pagkain natin, maging tirahan natin, di ba? Totoo na ang Diyos gusto niya na umunlad yung ating kabuhayan gaya ng, di ba? Gaya ng nasusulat sa Deuteronomy, no? Pinag-aralan ng Sunday. Pag hindi mo pa alam yun, balik ka doon sa nung Sunday. Okay? Pero ngayon, pag-usapan natin yung forward-looking, eternal. Kasi tayo para tayo naka-quarantine dito sa mundo. Nasa arko tayo ng Panginoon. Paglabas natin, lalabas tayo na worshipper. Worshipper. Okay? So, ayan po. At wala namang mga immediate prayer requests. So, we'll pray. We'll pray na lang tayo sa Panginoon. General prayer. Ah, let's pray. Lord, we praise you and we honor you, O Lord. We thank you for your goodness. Alam ko na kayo ay Diyos na buhay at Diyos na makapangyarihan. Wala pong bagay na mahirap sa inyo at hindi kayo nagkulang, O Diyos. Panginoon, sa panahon na ito na para ba kaming nakahiwalay sa marami at nararanasan namin yon. Nawa makita namin na yung paghiwalay nyo sa amin, pag-iingat nyo, at paghahanda, O Diyos. Dalayan ko rin po, Panginoon, sa anumang baha ng pagsubok na pinagdaraanan ng mga kapatiran. Maaring sa kabuhayan, maaring sa mahal nila sa buhay, sa asawa, sa anak, sa kapatid, sa magulang. Maaring ang iba ay sa trabaho, maaring ang iba ay sa sarili nila. Hiling ko po, Panginoon, ang patuloy na paggalaw at pagkilos mo.
Maunawaan namin na hindi mo kami nakalimutan, O Diyos. Maunawaan namin, Panginoon, na you remember us and you will never leave us nor forsake us, O God. At ganun din naman sa mga pagkakataon na nakakakita kami ng opportunity ng dry ground, nawa, O Diyos, ay patuloy kaming maging sensitive sa leading mo sa iyong salita, na hindi kami magre-rely sa aming understanding, kundi we will wait for your guidance, we will wait for your word. At ganun din ho, O Diyos, sa mga maliliit na bagay na nakikita namin, tulungan niyo pong makita namin yung malalaking bagay na inilalaan ninyo. Hindi lang makita namin yung maliit na dahon, kundi makita namin itong simbolo na malaki ang plano ninyo para sa amin. At sa panahon na kami ay pagtagumpayin ninyo, dalayan ko po na ang bawat isa naaabot nito at maaabot pa. Kami nawa ay matutong magpasalamat at sumamba sa iyo. At as New Testament believer, yung sarili namin, Panginoon, ang maging offering namin sa iyo. Mamuhay kaming banal, mabuhay kaming may takot sa iyo, mamuhay kaming may pagpapakumbaba. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so magandang gabi po mga kapatid. At patuloy po tayong manalig. At see you po next week. Kung loobin ng Panginoon at hindi pa siya bumalik, pag-usapan po natin yung verse 22 ng pinag-aralan natin ngayon, no? In Genesis 8:22. Yan, pag-aaralan natin yan. Marami pong katotohanan yung verse na yun. At it, no? Mula yun ay Genesis 8:22. Yun po ay isang principle na kung maunawaan ng bawat isa, makikita nila yung tinatawag na breakthrough sa buhay. Okay. So God bless us. Salamat po sa pagsama. Pwede niyo pong ibahagi ito sa iba, yung katotohanan ng salita ng Diyos. At nawa yung katotohanan ng salita ng Diyos ang magpalaya po sa atin. God bless po. See you. Kung kayo po ay free pag Sunday, unahin natin ang Panginoon. Tapos pagka, saka kayo mamasyal, no? Ayun. Ah, okay. Ngayon, kung gusto niyo namang mas lumalim pa sa Panginoon, meron tayong discipleship. Okay, salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Magkaroon kayo ng mapayapang pagtulog, no? At doon naman sa mga panggabi, nawa ay maging gising ang diwa ninyo habang kayo ay nagtatrabaho. Ingatan tayong lahat ng Panginoon, maging ang mga pamilya natin at yung mga mahal natin at kababayan sa Middle East. God bless po.